Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, muli na naman tayong magbibigay ng paalaala sa aking sarili at sa lahat ng kapatiran sa pananampalataya at magbabahagi ng kaalaman hingil sa ating pananampalataya. Naway ipagkaloob sa atin ng Allah ang tawfiq at ipagkaloob sa atin ang malawak na pangunawa at pagtanggap sa mga tekstong mula sa Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad SAW bilang katotohanan. Insyaallah ay ating ipapahayag sa pagkakataong ito ay ang malimit o madalas na nahuhumalingan ng karamihan sa mga Muslim sa panahon ngayon. Ito ay walang iba kundi ang musika. Ang expectation na mula sa atin bilang isang Muslim ay ang tayo ay mahumaling sa Quran, sa halip na tayo ay mahumaling sa tinatawag na musika, ay dapat ituon natin ang pansin at sabihin natin pagka-adik sa pagbabasa ng banal na Quran o pakikinig ng banal na Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mga hadith na mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Ibn Mas'ud ay sumumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa tinatawag na ayah. Na ito ay matatagpuan sa Suratul Luqman, chapter 31, verse 6 ng banal na Quran, na sinabi ng Allah, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. At sa sangkatauhan ay may bumibili ng walang saysay na salita upang iligaw ang tao sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hingal sa kanta o awit. So, ibig sabihin si Ibn Mas'ud ay sumumpa sa Allah sa talatang ito na kung saan ito ay hingal sa kanta o awit. Si Abu Amir at si Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu an ay nagulat na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Layakunan na min ummati aqwamun yastahilluna al-khamra wal-hirra wal-harira wal-ma'azifa. Kabilang sa aking umma o pamayanan ay yaong ginagawang halal o ginagawa nilang pinahintulutan ang al-hirra. Ang ibig sabihin ng al-hirra, pangangalunya o zina. At gayon din kanilang pinahintulutan ang telang sida at gayon din ang khamar o inuming nakalalasing at instrumentong pangmusika. Kaya nga't matutunghayan natin na may mga tao o may mga Muslim o pangkat na mga Muslim na nagsasabi na ito ay walang problema, ito ay pwedeng gawin, ito ay halal. At gayon din, laganap na ang pag-inom ng alak sa pampubliko. At dahil sa mga nagsasabi pangkat na ito ay walang problema, ika nga, drink moderately. So, talagang nagkakatotoo at tandaan natin, lahat ng mga sinasabi ni Propeta sallallahu ay totoo at ito ay magaganap. At yan ay nangyari na. Si Anas ay nagulat na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, La yashrabanna nasum min ummatil khamra, yusammunaha bigayri ismiha, yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat, yakhshifu Allahu bihimul arda wa yaj'alu minhum al-qiradata wal khanazir. Kanyang sinabi, sa pamayan ng umma na ito, may parusang lindol, pag-ulan ng bato, at pagbabago-bago ng anyo mula tao tungo sa pagiging anyong hayop. Tulad na lamang tinatawag ng, sabihin natin, kirada, unggoy, at khinzir, at sinasabing khinzir yung baboy. Iyan ay kung ang mga tao ay iinom ng khamar, ng inumang nakakalasing, makikinig sa mga awit na babae, at tutugtog ng instrumentong pangmusika. So, subhanallah. So, walang duda mga kapatid, kabilang sa kadahilanan na tutunghayan natin na ang sunod-sunod na pagkakaroon ng lindol at parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dahil sa ganitong uri na mga gawain na pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Naway layo tayo ng Allah at protektahan tayo ng Allah mula sa anumang kapinsalaan. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbabawal ng kuba, ng ibig sabihin isang uri ng tambol. At inilarawan ang flute o plauta bilang boses o tinig ng isang masamang taong nasisiraan ng bait. Ang mga naunang scholar, katulad ni Imam Ahmad, naway kahabagan siya ng Allah,
ay nagsabi na ang instrumentong pangmusika katulad ng oud o lute, tanbur o isang mahabang leeg na instrumentong di kwerdas, plotang reed o rabab o instrumentong di kwerdas tulad ng violin at simbal ay pawang mga haram. Walang pag-aalinlangan ang mga makabagong instrumento katulad ng violin, kanun o instrumentong di kwerdas katulad ng zither o di naman kay organo o piano, gitara at iba pa. Ang lahat ng ito ay kabilang sa ipinagbabawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam bilang instrumentong pangmusika, sapagkat ang bunga nito ay higit pa sa mga makalumang instrumentong nabanggit sa ilan sa mga ahadith. Ito ay higit na nakalalason kaysa khamar o inanumang nakalalasing. Nakakalason sapagkat makikita mo yung mga nakikinig ng mga music, halos parang silang yung mga lango, na hindi naman mga lango. Sila ay naa-addict sa tinatawag na pakikinig ng musika. A'udzubillah. Na nabanggit ng ilan sa mga scholar katulad ni Ibn Qayyim rahimahullah. Walang pag-aalinlangan ang pagbabawal at kasalanang napapaloob dito ay higit pa kapag ang musika ay nasasabayan ng kanta at boses ng babaeng mang-aawit. At ito'y mas higit na napapasama kung ang titik ay tumutukoy sa pag-ibig at naglalarawan ng panlabas na kagandahan. Dahil dito, ang mga scholar ay nagsabi na ang pagkanta ay nagbibigay daan tungo sa zina o pangangalunya. Tandaan natin, sa Islam, hindi lamang matatawag na zina yung direct zina, bagkus maging ang ating tainga at ang ating mga dila at ating mga paningin ay nakakomit din ng zina. At kabilang sa nagagawa ng zina ang ating pandinig ay ang pakikinig ng musika. Subhanallah. At yan ay nagdudulot ng pagiging o paggising at pagpukaw ng pagkukunwari sa puso. Sa madaling salita, ang musika at awitin ay bumubuo ng isa sa napakalaking tukso sa ating panahon. Subhanallah. Ang pinakamahirap ay ang katotohanan sa panahon ngayon, ang musika ay bahagi na ng maraming bagay, katulad halimbawa ng orasan, mga doorbells, laruang pambata, computer, telepono at iba pa. At pang-iwas nito ay nangangailangan ng malaking bahagi ng pagpapasya o determinasyon ng isang Muslim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pinagmula ng lahat ng tulong. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang tulong upang sa ganun ay mabuo at maging ganap at matiwasay at maging kompleto ang ating iman sa Allah subhanahu wa ta'ala at humili tayo sa Allah ng tulong na sa madaling panahon ay ating iwasan ang mga bagay na ito upang sa ganun ay hindi tayo mahulog sa anumang mga pagkakasala at tukso.